Magandang araw mga ka-builders. Magbigay lang ako ng konting reaction at saka kaalaman hinggil sa napanood ko na video tungkol sa isang estatwa na nasa loob ng simbahan. Ito ay estatwa ni Lucifer na ginagawa ng isang sikat na artist, sculpture. Mismo sa loob ng simbahan ay ginagawa niya ng estatwa na yun. At ito ay makikita sa Holy Trinity Church sa Western London, sa Marylebone, Westminster, London, sa Holy Trinity Church. Doon mo makikita yung estatwa ni Lucifer na ginagawa niya doon, at naka-details pa yung mga pakpak, saka lahat ng detalye ay detalyado. At iwan ko din kung ba't sa kanila ginagawa niya ganun. Mahirap naman natin paniwalaan, pero yan ang katotohanan na nakikita natin, na mismo yung mga tao o isang sculpture, ba't pinapayagan din ng sambahan na gawin yung ganun na estatwa. Pero sa ngayon, hindi na ginagawa na may magsisimba doon, pero ginagawa na lang na imbakan ng mga libro sa history nila sa kanilang lugar. Kayo na ang magbigay ng reaksyon. Panoorin natin yung video kung ano din yun ang reaksyon niyo. Para sa akin ay hindi talaga ako kumbinsido o sang-ayon sa ganun na pamaraan, dahil ang isang templo sa Panginoon ay talagang holy o banal. Hindi yan mayroong kulubot o anumang dungis na ibigay mo sa kalwalatian ng Ama na nasa langit. Panoorin Wala natin naman mga isang hindi leaders. pangkaraniwang simbahan sa Westminster, London ang nakilala dahil sa isang nakapangingilabot na rebulto sa loob mismo nito. Ang simbahan na tinutukoy ko ay ang Holy Trinity Church sa Westminster, London na itinayo noong 1828 at agad naman nagamit noong 1829, subalit pagsapit ng 1930 ay ipinagbawal ng gamitin ng simbahan. Sa halip ito ay naging isang bodega ng mga aklat taong 1936 sa pamumuno ng Penguin Books Company. Sa kabila ng masalimuot na kasaysayan ng simbahan ay mas lalo pa itong kinatakutan ng mga tao dahil sa loob mismo ng simbahan matatagpuan ang rebulto ni Lucifer kung saan tinawag ang obrang ito na Morning Star. Para sa akin, sa pagkakaroon ng estatwa ni Lucifer sa loob ng sambahan ay hindi talaga makatarungan yan sa Panginoon. Talagang napaka-insulto talaga yung gawin ng isang tao. Lalo na sa simbahan mo pa ginawa yon, at doon mo ginagawa yung estatwa na yon, ay parang nagbibigay ka ng kaluguran ng isang demonyo o ni Lucifer. Hindi na yan sa Panginoon. Kahit kayo na magkomento niyan, nasa isip ninyo, kung magkaroon man ng estatwa ni Lucifer dyan, ay talagang hindi na yan sa Diyos. Dahil kung basahin natin sa Exodus, ay talagang ayaw ng Panginoon na magkaroon ng ibang image o imahe na dapat natin sambahin, kundi siya lamang na isang Diyos na tunay, ang Diyos na Ama na ating sambahin. Dito mababasa sa Exodus 20 verse 3 to 6 sa English Standard Version na ganito ang masasabi: "Ye shall have no other God before me." So hindi daw tayo magkaroon ng Diyos maliban sa Kanya. "Ye shall not make for yourself a carved image." So hindi ka magkakaroon ng imahe o kinulit, yung ikinulit mo sa kinokorb mo sa isang kahoy, "or any likeness of any those that is in heaven above." Kahit pa sabihin mo anghel o santo na nasa langit ay ikokorb mo, gawan mo ng rebulto at ibigay mo sa karangalan ng Ama, ay hindi talaga papayag ang Diyos na ganun. Kaya bawal talaga sa Kanya karoon ng Diyos. Kahit man sabihin mo na hindi mo siya sinasamba, binibigyan mo ng puri o simpatiya na parang nilalapitan mo na para magkaroon ka ng panalangin gaya ng mga santo, na hindi talaga pwede. Kasi dito mababasa yung talata, "or any likeness of any those that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth." So kahit nasa tubig o nasa lupa o nasa taas ng langit, hindi mo talaga pwede gawa ng imahe para bigyan ng karangalan, kundi talaga Diyos lang lamang talaga ang ating bigyan ng karangalan. "Ye shall not bow down to them." So di mo kinahanglan siya simbahon or serve them o alagaran. "For I am the Lord your God, a jealous God." So siluso kayo ang Ginoo, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third, the fourth generation. So
iya gid iya tagaan og silot o salot kung supak ka sa pagsimba o pagbigay pugay sa mga rebulto o image. So sa third to fourth generation ay magkaroon ng salot o parang sumpa of those who hit hard, the children to the third to fourth generation of those who hit. So sa iya nasuko sa kasuko niya sa ingana nga sitwasyon magsimba ta sa mga larawan, but showing steadfast love to thousand of those who love me and keep the commandments. Pero kadtong mga nagkeep sa iyahang balaod ay iya gyud panalanginan pag iyang tabangan, naghigugma sa iya ug nagsunod sa iyang balaod. So bawal gyud ang mga magkaroon ng mga imahe bisan pa ingnon nga mga gikan ni sa langit, di gyud pwede. So naagi Ginoo nga atong simbahon ug lagaron usara gyud. So na nilikha ng isang visual artist na si Paul Fryer na naninirahan mismo sa London. Ayon mismo sa mga taong nakapunta sa simbahan ng Holy Trinity Church sa London, ang rebulto ay oil black figure na may malaki ay puting mga pakpak na sumisimbolo sa pagiging anghel noon ni Lucifer. Bukod pa dyan ay kapansin-pansin din ang mga kable na sumusuporta sa rebulto kung saan ang gawa ang rebulto sa wax, aluminum at concrete habang gawa naman sa goma ang mga kable. May mga nagsasabi na kung iyong makikita ang rebulto sa personal ay napakadetalyado ng nasabing obra kung saan ay tunay na mapapakas ang isang mataas na uri ng anghel noon ng Panginoon na siyang kilala na ngayon bilang si Satanas dahil sa pagnanais niyang pagtayan o higitan pa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami ang hindi sumang-ayon sa ginawang paglalagay ng rebulto ni Lucifer sa loob mismo ng nasabing simbahan kung saan pinutakto ito ng mga netizens. konklusyon lang sa bidyong ito ay talagang hindi talaga dapat natin gawin ang ganito. Kasi ito talaga ay karumal-dumal sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kahit alam pa naman natin na isa kang magaling na artist o isa kang magaling na sculpture o matalino kang tao na gawin mo to o nag-aaral ka man ng Biblia, pero hindi mo pa rin maiintindihan. Kasi yung nakahiwatig sa banal na kasulatan, ang banal na kasulatan o kasubuan sa Ginoo ay nakalihim sa hiwaga. Kahit sino ka pa naman na scholar sa Biblia na nag-aaral, hindi mo talaga yan maiintindihan. Kaya maraming gumagawa ng mga ganito na karumal-dumal sa Panginoon, sa harap ng ating Panginoon, mga ganitong mga bagay. Kaya ang totoong Kristiyano, yun talagang nakasunod o sumusunod sa utos ng ating Panginoong Diyos na ipinapahiwatig niya sa banal na kasulatan. Kaya kung sino man yung nakasunod nun, sinusunod yung mga utos, o mayroon namang kautusan pero binalang bahala lang ng iba, ay hindi yan totoong nakasunod sa kasuguan sa ating Panginoong Diyos. Kaya kilatisin natin yung mga ganong tao o yung mga nag-aaral ng mga scholar of Bible. Kung karapat-dapat ba natin silang sundin, paniwalaan, kahit pa sila ay matitalino at nag-aaral ng mga Biblia, o kahit man sa mga siktang pangrelihiyon na sabihin man natin na sila din ay naniniwala sa Diyos pero hindi naman nila sinusunod yung tamang kasuguan, ay hindi talaga natin karapat-dapat na paniwalaan at sundin. Kaya yun lang sa akin mga kabiler, ano lang natin, isipin natin at ating kilatisin yung kinaaniban natin na sikta kung nasa katotohanan ba tayo o hindi.